singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot? Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon. Mo, RJ. Ay, pwede ba yan? So, okay lang. Jutang din na. Utang Gina na, RJ. Utang na loob sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka ba konsensya? Singilin niyo siya. Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung ang bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya extremely eh. Yeah. Doon pa lang sa election pa lang naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. 'Di ba? Siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao, 'di ba? Siya totoo naman. Dahil ako dati admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Hindi walang audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga, dahil sa DDS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibingo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but isa pa, bibingo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, RJ Nieto. Ha? Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo Doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw
Di ba? Kasabwat ka na ng mga magnanakaw, hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Ilang buhay. Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka. Nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Yeah. I'm really, alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko, you're a conman. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya, singilin nyo siya, sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need, diba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. Yeah. You will never ever enjoy whatever success you have. True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Alam ko na to, hindi pa nag-e-eleksyon. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng presidential assistant. Yeah, USEC niya. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, nagpatay na nga ng barong yun eh, kay Abel. Nagpatahi ka na ng barong, RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral, hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo, pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offer sa'yo. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidiman mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, hindi po pwede yan bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo. Yung mag-asawa.
Ngayon, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo, hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, that isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya kung gusto mo. Pag-usapan natin sa kaso ni Jover later kasi ang dami nakikinig. Ang dami nakikinig mahinam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam, yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Kaya nga sabi ko hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya, siya ang magiging mali. So, ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya dahil alam niyang patola ako. No? Patola na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi raw ako makatira sa mga Marcoses dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Condominium na yun. Meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako, kumain ako, nag-scamming ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga ako ay hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingnan mo si Maharlika, Diyos ko, doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos pinagbibintangan na kung ano-ano nga. So, actually, napag-usapan ba natin kay Jover? Hindi masyado detalyado, no? Kasi mga kababayan, nung first time talaga kaming naikwento na namin doon sa unang vlog namin kasama si Roy at saka kasama si Mother Pebbles. Tulog na kasi sila, in-invite namin sila pero tulog na yata yung dalawa. So, or busy si Mother Pebbles. So ngayon, napag-usapan na, kasi to be honest with you, gising na si Roy. Nasa work pala siya. But anyway, to be honest with you, nagkaroon ako nung kinukwento mo sa akin, yung syempre, bago pala tayo magkakilala, meron akong konting duda na baka, okay, baka ito si Sas, pakawala ito ni Taning. May ganun akong tingin. Hindi naman ako masisisi. Yeah, pero kahit si Pebbles, yun din ang tingin ko na, pero nung napatunayan ko na, your friendship ay sincere, noong kinuwento mo yung tungkol kay Jover, nung nasa kotse tayo, papunta tayong Soler. So, ikwento mo yan sa ating mga viewers kasi we're like almost 16,000 viewers across social media. Kahit pinatay tayong dalawa, we're like, this is historical. Ano nangyari dito kay Jover? Ganito yan. Di ba dinimanda ko yan si Jover ng libel? Tapos ito si Jover na nag-counter demanda. Ang demanda niya is civil case. At ang kaso is violation of Data Privacy Act. So kaming dalawa yung inilagay niya doon. Ako, sa Taning, Nieto. Oo. Yes. Ngayon, ito kasi si Jover, natatalo siya sa kaso ko. Wala siyang napapanalunan na appeal. So, nung pre-trial hearing kasi, nandun ako sa Pilipinas niyan. That was, kailan pre-trial hearing? Early June. Sabi nung judge, kayo, ginanyan sila ni Kokoy Dayaw. Kayo, kung ano naman kayo, kahit ako nagkakamali, sabi nung judge. Baka pwedeng mag-sorry na lang kayo para hindi na to humaba. Sinabing, hindi sa isa't isa. Si Jover magsusorry sa akin kasi yun yung kaso ko kay Jover. Okay. Ngayon, tinanong ako ng judge, ikaw, okay ba sa yung mag-usap-usap muna?
syempre, hindi ka pwedeng pumayabang sa judge, no? So, okay pa kami nito, okay pa kami nito ni RJ, okay pa kami ni Lisa. Kung ako ay hayok sa kapangyarihan, makikipag-usap ba ako? Makikipag-deal ba ako? Dinikdik ko na sana si Jover. So ngayon, nagkaroon ng settlement meeting. To si Jover, tinanong niya kung anong gusto ko. Nung lawyer, ano daw ma-offer. Tapos sabi ko, una, pwede bang letter of apology? So sabi ng lawyer ko, kasi nga yung nanay niya nasaktan dun sa sinabi ni Jover. Kasi nga naman, ba't nyo sinabihin na nandun siya sa Europa, nagpuputa? Hindi naman yung tipo. Oo, ganyan. Tapos naglagay-lagay pa kayo ng mga presyo ng ganyan. Tapos, sabi nung lawyer, ano pa? Sabi ko, tinanong ko na, di ba meron pa tayong kaso yung sa civilian case? Sabi nung lawyer niya, we can actually, tanggalin ka namin dyan. Kasi, hindi naman daw lumalabas sa cross-examination ni RJ Nieto, nakasama ako. Never mention my name, puro daw siya. Kaya nga sabi nila na wala ka namang participation, ganyan. So, ngayon sabi nila, so yun na, so usap-usap. Tinawagan kasi nga, after, I think a day or two, tinawagan ako ng lawyer namin ni RJ. Yung lawyer namin ni RJ, it was given by Lisa Marcos. Oh, yan. Pakinggan niyo mga kababayan. It was given by Lisa Marcos kasi una si RJ yung inoferan. Tayo sabi ko, bakit hindi ako sinama dito ni RJ? Sabi mo, kuha ko ibang lawyer. Tinabi ko kay RJ, baka pwede mo naman ako isama dyan. Sabi niya, kausapin mo si Tabuts. Ako pa kumausap, ganyan. Sabi ko, Tabuts, ganyan, baka pwedeng isama ako dyan sa kasi pareho naman kaming nandyan sa kaso. Ganyan. Sabi niya, okay, pero Lisa Marcos actually asked for a 10,000 pesos kahit siya, anong tawag yun? Pro bono. Kahit siya pro bono, he asked me for 10,000 for the, ano ba to? Filing. Okay. For the papers. Naman? Papers, etc. Printing, ganyan. Yes. So, siya, it's understandable, no? Wala na nga bayad yung lawyer, so kahit naman yung pamprint, bayaran mo, di ba? Bayaran mo. Singil ka sa 1,000, okay. And I have that. At alam ko, nasa akin, I don't delete these things, no? And then, tinawag yung lawyer. Sabi sa akin, Miss Sasot, kasi ikaw na yung uupo sa witness stand 2 weeks from now, baka pwede tayo mag-prepare. Sabi ko, attorney, kasi, dun sa kaso ko laban kay Jover, merong settlement na nagaganap, and meron kaming fina-finalize na settlement. Ang tanong sa akin ng lawyer, papaano yung kay RJ? Ang sabi ko, tanungin niyo po siya, hindi ko po alam. Ang tanong sa akin ng lawyer, itong eksaktong tanong ng lawyer, baka po pwede kang maging intermediary between Jover and RJ. Sabi ko, pakitanong na lang po siya kung okay sa akin. So, tinawagan siya, I assume. And then after several hours, tumawag sa akin si RJ. Sabi ko, hi, masaya pa ako, Cheng, ganyan. Sabi niya sa akin, unang-unang bungad niya sa akin, bakit mo ko nilaglag? So, anong reaction mo doon? Ang progression is, pakitanong po sa kanya kung okay sa kanya. Sa akin is, bakit mo ko nilaglag? Sabi ko, what? Nilaglag saan? Because I don't know anything. Yeah. Nakikipag-areglo ka pala dyan kay Jover, hindi mo lang sa akin sinabi, ganyan. Sabi ko, ito na nga, sinasabi ko na nga sa'yo, di ba? Tapos sabi niya, ako nga, nung nagpa-appoint sa Malacanang, binitbit kita. Tapos hanggang sinumbatan ka na ng mga bagay na ako, hanggang ini-explain ko sa kanya, sabi ko, Cheng, wag masyadong mainit ang ulo, basahin mo ito kasi exonation, wala ka sa jurisdiction ng judge ko laban kay Jover. Kaya hindi po pwede, pero baka pwedeng, in-explain sa kanya, sabi niya, nag-i-inarget, sabi niya, puta, tanga, puta.
Sabi niya, kung may wala... text message ko sa'yo tungkol dyan, di ba? Yung pagmumura niya sa'yo, may text message sa'yo. Nasa akin, pinost ko sa akin yan. Pinakita ko sa'yo, pinakita ko kay Pebbles. Pinakita ko. Yeah. And then, kung ganun na, sabi niya sa akin, kung wala kang nakikitang mali sa ginawa, if you cannot see anything wrong with what you did, we don't need to talk anymore. Just talk to my lawyer. Aba. May gano'n. Ang taray. Lawyer ni Liza. Bayad kasi ni Liza yung lawyer. Ngayon, inano ko yung lawyer, hindi naman nagsalita. Tapos, sabi ko dun sa lawyer ko, dun laban kay Jover, pwede ba itong isama si RJ? I was considering him up to the last minute, Ma'am Shi. Sabi niya, pwede mo siyang isama, but the judge will ask, sino itong taong to? Kasi hindi naman siya, wala siyang jurisdiction kay RJ. Gets mo? So, sino ito? So, may chance na hindi to aaprubahan tong settlement na to, aangan si Jover, then whatever. So, ngayon, a day or two, na magmi-meeting kami na uli ni Jover para i-finalize yung final terms, tinanong ko pa yung lawyer. Meron na po bang desisyon si RJ? Meron na po bang clarity of what RJ Nieto want to do? Sabi niya, I want to, i-continue na lang daw ni RJ yung case. Which is natalo siya. So, after all the drama, gusto mo i-continue, ito na nag-offer. So that's the beginning. Kaya di ba sabi, bakit hindi kami nagkikibuan? Yan ang beginning. And because of that, ang ginawa ni RJ, kung sino-sinong pinagtatawagan, not just one, iba-iba, lumapit din sa akin, kinuwento sa akin, pinagsabi niya, sinisiraan ako kung anong pinagsasabi masasama tungkol sa akin. That there was even someone from Davao who told one of the bloggers, ang sabi is, bakit ganun si RJ Kaysas, napakamin. Wow. And of course, people were not aware what was going on, no? Hindi nila alam kasi hindi naman niya ako tinitira sa vlog niya eh. Dahil hindi niya gagawin 'yon, no? Hinihintay niya ako ang pumalag para akong magmukhang masama. Alam ko yung mga ganyang galawan ni RJ dahil ako, nakasama ko yan si RJ, kilala ko ang ugali niyan for 6 years. No, hindi ko na nga lang kilala tong RJ na to, no? Dahil this is a completely different person. Anyway, so ayun na nga, inang, no? So kaya nung nagpa-appoint yan, kaya nga ang binlock ako niyan, can you imagine, iniikot-ikot niya, kung ano-anong pinagsasabi niya kung kani-kanino, about me, kung ano-anong siraan, masasakit, masasama. Yan, nabasa ko yung messages, ang pangit, di ba? Nung nga, nasa loob tayo ng car, going to Soler tayo, kaya nga doon ako naniwala na, okay, totoo tong fallout ni Sas at ni Taning, ni RJ Nieto. Yeah, and then nung ano na yan, ako may pa ako sa kanila, nag-advise pa ako sa kanila, sabi ko, alam niyo yan si RJ kay mapapahamak kayo, parating niyo siyang nakikita kasama ng First Lady, magiging security threat yan, baka naman pwedeng hindi niyo masyadong i-publicize na parati kayo magkasama because siya lang ang susundan ng mga gustong, concerned pa ako noon, madama, concerned pa ako noon sa kanila. And then kaya nga nagsimula yung binlock niya ako, nung yung issue na nga kung saan ako talaga nag-out. Binlock niya ako, nung tinatanong ko lang sa kanya, ano ba to RJ, ganyan-ganyan. Tapos yung sinagot niya sa akin yun, di ba? You don't bite the hands of the one that, you don't bite the hand that feeds you. Yeah. Tapos doon niya na ako binlock. So from that moment, February, nakablock na ako. Pero yan si RJ, gumagalaw yan sa likod. Akala naman kasi ni RJ, hindi nakakarating sa akin yung mga pinagagawa niya. Which, dumarating. Kasi yung mga tao rin pinagkukwentuhan niya is alam kung ano yung ugali niya. Kaya nga. So ngayon, alam na ng taong bayan kung anong history talaga ng, kung paano nangyari. So, at talaga ang pinaka-punot, bottom line lahat dito ay si Liza. Siya ang nag-offer ng condo, siya nagbigay ng lawyer, siya nag-uto, siya ang nag-meeting sa mga dito sa Garafil, sa mga tao niya to shut down, to shut down our pages. Actually, na-shut down na yung pages natin. So, eto, nasa mga kamay na ng taong bayan. Kung paano nyo to,
Paano to haharapin? Wag kayong magpadaan sa nagpa-plastic sa harapan ninyo. 'Di ba? Ito si RJ, ikaw RJ, 'di ba kayong sabi ko bakit kailangan niyan lokohin yung mga tao? Itong mga taong na ito ang nagbigay sa kanya ng maraming salapi. Ito kayo, yung mga 'di ba kayong mga DH, dahil DH daw siya ng mga DH, kayong mga DH nagbigay kayo ng pera sa kanya? Tapos niloko niya kayo na tinanggihan daw niyang appointment para makapag-aral. Hindi po. Niloko niya talaga ng mga tao. Dinemand niya ang posisyon. Hindi inoffer sa kanya. Dinemand niya yon. At alam ko na rin na yung si Mel ay maa-appoint ng PCSO, wala pang eleksyon. Dahil yun na ang nakapangako. At kay RJ ang nakapangako, sabi niya na okay na kay Lisa at kay Martin Romualdez ay Presidential Assistant on Political Affairs. Yun po ay demand. That is a return for what they did for the couple. Ngayon hindi niya nakuha, 'di ba? So anong naging what's this? 'Di ba sabi niya marami daw siyang naipon because of the blogging. Nauubos yan, just today, tumira ako ng Europe. Alam ko sa vlogging world na hindi ganun kadami ang pera. Hindi milyon-milyon. tumira ako ng Europa, no? At ang pinakamahal na lugar sa Europa ay London. Ang UK. Wala siyang negosyo, wala siyang vlogging, tapos he can afford na mag-aral. It's pabalik-balik sa Pilipinas. Oo, pabalik-balik. Ang mahal ng pamasahe. Oo, baka naka-business class pa. O hindi ka natin alam, baka naka-diplomatic passport yan eh. So ang ano niyan is, RJ, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magtago sa likod ng maskara mo. Yeah. Dahil it's no use. There are a lot of people in the political, even in the business world, knew what you did. You know what you did to them, to me, to other people. Kasi ang RJ, this is your problem eh. Your problem really is you cannot be contented. Okay? Kung sa tingin mo kung sa tingin mo RJ na ikaw yung marami ka naman talagang pera. Ikaw rin naman nag-declare na you are extremely wealthy. Sinabi mo yan sa isang tao sa Cebu nung tinanong ka ba't hindi ka na nagbablog. Ang sinagot mo dun sa tao sa Cebu nung pumunta ka ng Pilipinas, remember that? Kala mo hindi nakarating sa akin. Sabi mo raw is, una, pagod ka na, and then second, because you're already extremely wealthy. So parang kami tumambling. How can you be so extremely? Ikaw ba naman yung manager mo na si Mel, maya-maya may pinapanalo sa loto. Pag extremely wealthy ka talaga. Kaya sabi ko nga, dapat kong imbestigahan talaga yan. Alam mo, napakadali lang hulihin ng mga yan. Kaso nga, walang gumagalaw. Hindi, alam sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yeah. Yan ang nag-ooperate. Nagigets niyo? Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Yeah. Maghubaran na tayo ng maskara eh. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos mio, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Nandito sila ngayon, nagsha-shopping na ngayon, si Mel Robles. Nandito, di ba? Nandito ngayon, baka kasama si Taning, hindi lang nagpapakita. So, kanina, kahapon, na talagang pino-flaunt nila yung mga shopping galore nila sa mga high-end stores. Kaya, of course, the travel. We all know. Magtama ka ho. Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Okay? Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles, at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Matalino yan si RJ.
Dahil yung inaaral pa lang niya ngayon sa Bristol is first year. Naka 3 years yan sa UP. Kaya niyang pumikit at magbabanjing-banjing na lang yan dahil uulitin lang niya yung ginawa niya. Patali naman talaga siya sa math, no? Pero most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong ka. Oh, di ba? Sino yung gusto niyong pabagsakin? Ano daw? Ikaw, si Mel Robles, saka ikaw. Sino? Ayoko lang sabihin, nakakaawa lang. Pero alam, you know exactly what I'm talking about. Because you would like, kasi yung plano nito, sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. Oh, di ba yun naman ang nangyari? Sinasabi niyo fake news. Oh, paano naging fake news si Maharlika? Nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Yeah. So, ang dami pang nanonood sa atin, madam. Yeah. So, actually, this is an eye-opener yung mga revelation mo, Sas. Although sa ating mga kababayan, alam ko na po ito, but I want, Sas, directly, siya ang magkwento sa inyo dahil siya yung naka-experience. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, magsasalita ako, hanap ako ng time, ng panahon. Okay? Di ba? Oh, yan na yan. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCS ko. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit, yeah. I remember that, Sas. Hayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. Alam mo RJ Nieto I think Marlica could attest to this, pero sinabi ko to kay Pebbles Ma'am, night, foul yung nire-raise yung issue na yun kay RJ. I think you know what I'm talking about. Wag na lang sana yun. Kahit yung iba na lang, wag na lang. I know. I think you know that. Yeah, no, I know that. Ginaganyan ko sila. Na okay na yung iba, pero wag naman yun. Kasi, personal. Oo, ano na yan Itong pangangamkam ang topic talaga. Pangangamkam. So, ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang, bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na-audit. So, pwede ka dyan. Tapos sabi pa niya sa akin, USEC, pero wala namang, sabi niya, wala kasing budget. Pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Ibig sabihin, si Mel, kay Mel manggagaling yung pera, yan ang Black Ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it. No? At, kaya ko alam, because, I was there in the compound, no? Ano ba namang compound yun? Kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? May kondo, may bahay ka doon. And, in relation dun sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrahin natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, may sinabi. Yung puting ahas ko. Yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 2022, April, di ba? April, alam ko na ng PCSO si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is presidential assistant on political affairs. Dinemand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya, dinemand yan ni RJ Nieto. So now, kaya nga they're already deep in the shit, no? These two people. Yeah. Kaya hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa Black Ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala nang iba. So, ako naman, you know what? Ang nanay ko kasi sabi niya sa akin, kung tama ka, ipaglaban mo. Wag mo na kami, parang, alam mo yan, parang, just do it. Parang gano'n, just do it. Kasi nga, ang
ang ano talaga dito sa mga to is, hindi naman ako naniniwala na may gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala ako may gobyernong garapal, hestas, hudas. Ito yun. Gobyernong ito. Yeah. Kung alam lang ang mga nalalaman namin ni Maharlika na yung iba hindi pa pwedeng ilabas kasi nga yung mga madadamay, masusuka kayo sa kaputahan ng gobyernong ito. Yeah. Kaya nga naman every single day, talagang emotional din ako at galit na ako dahil kung pwede nga lang natin maikwento lahat yung iba pa. But in due time, so nakakaawa kasi like you, ako, umasa, dun sa mga pangakong babangon and earlier, narinig mo na kumuha na dun ka sa pwestong ganito kasi hindi na o-audit. So it's not for the people, yung sinuporta na. It's budol talaga. It's the same thing nung nagalit ako, Sas, nung nalaman, nandoon ka yung na kumakain tayo, masarap kinakain natin, na supporters ni tubig, wala man lang ibinigay sila. So doon ko unang naramdaman na parang ano to, hindi ito yung gobyerno na sinusuportahan ko. Ang sakit-sakit dahil yung mga taong sumusuporta sa kanila, mga matatandang loyalista na, ang tagal pinangarap na magkaroon ng Marcos na governance na magbi-build ng mga infrastructures like katulad ng ginawa ng Marcos Sr. Pero wala, kumbaga hindi pa umuupo, ang plano talaga nila is pagninegosyo o pangangamkam nga. At ikaw yun, ikaw ang witness na buhay, narinig mo mismo, and you were there. Yeah, I was there. Very powerful statement, Sas. I was there. Alam ni Maharlika itong kwentong to 2022 pa lang. Kaya nga kaya itong si Maharlika, alam mo Maharlika, nakakarating sa akin yung sinasabi mo kay Nay Pebbles na uy, si Sas nandiyan pa sa Pilipinas, baka tamnan niya ng kaso, baka tamnan ng droga. Nag-aalala talaga ako sa inyo. Nag-aalala ako, alam mo yan, di ba? Nag-aalala ako kasi may intention is ayoko naman siguro pa Sas iangat yung bangko ko. Nagkakilala naman tayo, nag-uusap naman tayo. Ikaw ang makakaramdam niya na kahit si Mother Pebbles, concern talaga ako sa inyo. Even short lang yung pagsasama natin kasi naramdaman ko rin yung sincerity nyo, not only yung friendship, but yung sincerity nyo para sa taong bayan. Yeah. That's why... Kita niyo yung pakikipagbardagulan namin kay Lenny yun, hindi ito ginawa ng kampo ni Lenny, ha? Tinanggal ang buong account ko. Yeah, totoo. Yun din ang sinasabi ko. Kahit na si Lenny noon ay talagang grabe ang bardagulan nga, buhay pa rin tayo. Pero itong Marcos, itong Lisa administration na ito, di ba? For 8 years, yung Facebook page ko. Ngayon lang nila na pinatay, kumbaga. Ginurgur nga nila yung Facebook page ko. And the fact na supporter nila ako since 2016 sa kanilang laban, electoral protest, ito yung ganti nila. Kasi totoo to eh. Hindi nila kayang harapin. Hindi lang to akusasyon. Yung mga ini-expose natin na ginagawa nila sa likod ng camera, sa likod ng kanilang mga drama na sila ay, mga photo ops na para sila sa Pilipino. Ito yung kwento natin na dapat talaga na I'm grateful also na isinyer mo sa ating mga viewers. Sabi ko na nga di ba? Kahit patayin nila tayo sa social media para tayong tubig sa falls na tuloy-tuloy ang agos. And now we're like reaching across social media 17,000 viewers na hindi nare-reach ni Marcos Jr. sa kanyang live. Ang masasabi ko lang is the idea is already out there. Ako, sabi ko nga na I already did everything that I wanted to do. Yung mga ideas ko, alam niyo naman kung ano yung mga sinusulat ko, kung ano mga topic. Ayoko kasi sabihin dahil I don't want Maharlika's platform. Yeah. Thank you. To be used for something na hindi naman ang pinag-usapan na kung pareho kami na But you know everything that I wrote, you know what I did in the last 6 years, kung ano yung pinaglalaban ko, at nakita ninyo na kung si Maharlika consistent sa electoral reform, you know my consistency on another issue. Yeah, in foreign policy. Sa inyo, kung gusto lang namin maging extremely wealthy, katulad mo, RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi.
Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019. Nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog, kasi nag-ano ako noon nag-deactivate ako noon dahil ngayon yung nilulusob ako ng mga followers ko. Ayun yung sa may toilet issue ng trans. Petty. Yeah. Nag-deactivate ako. And then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media dahil si Digong binabangga si Ayala at si Pangilinan tungkol dun sa tubig. And then I went back for that. And I thought you are that kind of person. RJ Nieto. Ray Joseph Pengson Nieto. Yeah. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik tapos nag-post ka pa. Basahin nyo yung post niya nun. Ang title ng post niya, Salamat Marinsas. Tapos pag nakalagay pa niya doon na kami daw dalawa is sabi mo pa na tayong dalawa nga kung nakikita nating mali yung isa't isa, nagsasawayan tayo, paano pa kaya yung iba? At sinabi mo pa, RJ, ganito ha, kung we only played our cards well, we, both of us, could have been multimillionaires. And I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kung sino ang, I'm not gonna say na I'm really poor, no, but I'm not rich. I am someone who lived, a day-to-day existence, no? Okay ako, hindi ako yung nagugutom sa isang araw, no? Pero I'm not a multimillionaire. I'm not even a thousandaire or whatever. Yeah. So, actually, yung cards niya. Yung card niya ng bonggang-bongga. Binenta niya na ngayon kaluluwan siya. Siya na nagsabi. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. Si Maharlika may utang sa credit card. Of course, hindi siya multimillionaire. Ako sila na nagsasabi na wala akong pera, na pulubi lang ako, na ganyan. Sa kanila na mismo nagsasabi yan. So, sino yung multimillionaire? Okay. Sino? Ikaw yan, RJ, saka si Mel Robles. Kayong dalawa ang black ops ni Lisa Marcos. Alam yan ng mainstream media, alam yan ng mga businessman, lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. Yeah. Silang dalawa. And millionaire sila dahil sa pera ninyo, mga kababayan. Sa pera nating lahat. Taxpayers money. And I hope, we're still, hoping na talagang maimbestigahan ito itong mga revelasyon natin. Diba? Sana hindi ito i-ignore. Actually, mahaba pa yung investigasyon Siguro speak up day na lang. Gumawa na ng paraan, wag na, mahaba itong investigasyon kasi nahawak nila ang hawak nila lahat. Ang ano ko lang is magmasid-masid kayo sa nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Na bakit dumadami ang addict, ba't bumaba ang presyo ng shabu, na bumaba ang presyo sa shabu na kasing presyo na siya nung panahon ni Pinoy. From 5,000 daw per gramo naging 900 na lang. 'Di ba? Bakit tumataas dumadami ang supply. Oo. Bakit overflowing? Oo, bakit biglang bakit nawala yung SMNI bigla? Bakit yung mga supporters ni Marcos ang pinapatumba? Bakit yung di ba nga dapat nga ang the best critic mo is yung mga supporters mo dahil sila honest sila. Pero nakita nyo ba yung mga kakamping pages pinatumba nila? Hindi. Dahil nga magkakasabwat na yan. Dahil sila ay merong 24/7 hour troll center, pwede nyo puntahan. Alam niyo yung headquarters sa Mandaluyong, headquarters ni Bongbong. Puntahan nyo dyan. Nandiyan. At ang team leader pa nga ay ang inaanak ni Bongbong Marcos na Amerikano. Ang pangalan ay Nathan.
So, pwede nilang puntahan dyan at magpaano sila. I-surveillance nila, yeah. We challenge you guys. Yung mga taga Mandaluyong, i-surveillance ninyo kung bakit lalabas-pasok yung mga trolls nila. Diba? Nag-duty, nag-opisina. Yan ang isa sa mga headquarters. Saka meron pa sa Cubao. Oh, diba? Diba? Yaan kayo. Diba? Na, ano kakaiba tong kasamaan niyo parang sabog na sabog. Alam mo 'yon? Polvoronic nga Well, yeah, polvoronic nga sas. Ginawa ba 'to sa'yo ni Pinoy? Ikaw minura-mura mo nun si Pinoy. Ginawa ba niya 'to sa'yo? Hindi, nakakauwi pa nga ako ng bonggang-bongga ng wala akong pag-aalinlangan. Hindi ginawa sa akin ni Pinoy yan. Kaya sabi ko, mas masahol pa 'to ang isinuportahan ko dun sa mga, kay Pinoy. So, sa the yellow administration. Kasi ito, pinaghalong yellow, super yellow. As in, cancerous administration talaga. So, yun yung ako talaga is niloko ninyo si Sara Duterte. Ginamit ninyo si Sara Duterte, and this is not going to my story to tell kung paano nangyari. Darating din tayo dyan. Pero ito lang masasabi ko, no? Hindi 100% malinis ang administrasyon ni Duterte. Ito si Maharlika, binoboljak niya yung mga kumukupit. Kahit pa ni Pangulong Duterte, binoboljak ko yung mga tao niya. Kasi, hindi nga kasi tayo sarado sas. Kahit na sinuportahan ko si Pangulong Duterte, alam nyo yan, di ba? Ako, naimbita pa nga ako, na red carpet pa nga ako ni Bongo at saka ni Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, nanghamon pa nga ako ng gulos. I mean, ano ko lang naman yun. Nanghamon pa ako sa kanila nung time na nagalit ako sa kanila dahil sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, si Kuting, ay nagpupulburon. So doon ako talaga nagalit. But, in the end, tama pala si Pangulong Duterte. Kaya nga nire-redeem ko rin yung sarili ko na dahil ako ay naging instrumento sa pangbubudo like you. I'd like yung mga viewers natin na mga naging instrumento din na sinuportahan ang Marcos Jr. na ito. So, I think tinadhana tayo, Sas, na makapagbigay ng linaw, di ba? Hindi tinadhana tayo sa pag-ibig. Tinadhana tayo. I think, hindi ko naman kasi inaasahan na ganito ang mangyayari. Kasi syempre kutub-kutub lang yun noon na parang, baka naman, di ba, kutub-kutub lang tayo noon, ng Maharlika Wala kami, the first time that I saw Maharlika ever in my life was during the meeting the Avance. At hi hello pa lang yun, dahil busy kami, namimigay kami ng tubig, ang busy namin sa kung ano-ano. And parang sabi ko, what really happened, no? Ako naman, hindi ko alam kung naniniwala pa ako may konsensya yung ibang mga politiko Pero, ito, ako masasabi ko lang, yung nanay ko is 81 na. Ilang taon na lang yan. Alam mo, she never saw the Philippines change. Yeah. Yun yung malungkot. 81 years. Di ba na parang, may mga papuri siya nun kay Marcos kasi nga, talaga naman, ang inano talaga niya nun is yung mga infrastructure. Kasi before Marcos Sr. daw talagang parang, asan ba tayo? Na parang, ganyan. Pero yung gusto niyang makita yung kasi maayos na Pilipinas. Maayos na Pilipinas, yeah. Kahit maging Thailand man lang tayo or Vietnam, kahit hindi mo na maging Amerikano. Pero bakla parang Diyos mio. Tapos ngayon, ganun din. Parang masahol pa. Masahol. Masahol. Yun yung malungkot sa taga-Sas. Sinasabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang lahat ng nangyayari, is masusuka kayo. Pero ang alam ng namin ay yung mga dapat makaalam ay alam. Yeah. Parating naman tayo dyan. And hindi lang naman tayo, Sas, ang
talagang willing to speak up. At this point in time, tayo yung frontliner in terms of speaking up, giving awareness sa taong bayan. And I believe, in due time, magsasalta din yung mga taong mismong nandiyan na naka-witness ng kababuyan ni Liza at ni Marcos Jr. So, ayun na nga, this is, pero yun na nga, power and money really revealed who they really are.